Praise God, papuri po sa ating Diyos. Isang magandang umaga sa ating Diyos Ama. Magandang umaga din po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, na-excite ako. Na-excite ako sa umaga na to kasi napakabuti ng Lord. Amen. Talagang yung biyaya niya sa atin ay nag-overflow. Amen. Alam mo yun, hindi natin deserve yung mga natatamasa natin, yung mga nararanasan natin. Even sa presence ng Lord, hindi natin deserve eh. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin, kaya nakakalapit tayo sa Diyos. Amen. Nakakausap natin siya. Amen. Nare-receive natin yung mga pagpapala dahil kay Kristo. Amen. Amen. And habang nag-worship tayo, alam mo yun, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayo mga dalahin. Amen ba? May kanya-kanya tayong bigat, di ba? Bigat na pagpasok natin dito sa simbahan, may kanya-kanya tayong mga dala-dala. But still, as we worship the Lord, habang tinataas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, sinasabi natin na you are more than Jesus in our problems. You are more than kung ano man yung pinagdaraanan namin. Higit ka, Panginoong Jesus, sa pinagdadaanan namin. Amen? Amen. Kahit na alam mo yon, gipit na gipit, sinaditing kakasahod lang, pero nung kinompute mo, ubos na, wala na. Pero praise God, kasi nandun yung supply, yung provision ng Lord, yung pagpo-provide ng Lord, kaya still nakakapagbayad ka pa din. Amen? Hindi ka pinagkukulang ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Father God, tayo po yung pumikit. Father God, maraming salamat po, Ama. Salamat sa presensya mo. Salamat, Lord God, sa banayad mong pagkilos, banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, dahil ikaw ay nalugod sa bawat pagsamba ng inyong mga anak. Salamat, Lord God, na ang bawat isa sa amin ay ibinigay yung nararapat na pagsamba sa inyo, na hindi tinitipid, na hindi nalilimitahan. Salamat po, Panginoon, sa grasya mo sa amin, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father in heaven. And sa umaga na ito, Ama, patuloy mo pong ihanda ang aming mga buhay. Lord God, we are offering our hearts to you, Father God. Patuloy mo itong siyasatin, O Diyos, the intentions of this heart, Lord God, the motive of this heart, Lord God, ay patuloy naming idinededicate sa inyo. Muling sumariwa, Lord God, yung pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Muli naming maranasan, Lord God, ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Muli mong pag-apuyin, Panginoon, ang bawat lingkod mong naririto, Ama, in the name of Jesus. At muli naming matanggap, Panginoon, makita yung katotohanan that we are a child of God in the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, let your word, Lord God, ang siyang ma-receive namin sa umaga na ito. This mouth, Lord God, na gagamitin mo sa umaga na ito, patuloy, God, na mamutawi yung salitang may buhay, Lord God, in the name of Jesus. Ikaw, Holy Spirit, ang siyang mag-speak sa mga anak mong naririto, Panginoon, in the name of Jesus. Hindi ang aking kakulangan, hindi ang aking kamangmangan, Lord God, ng mahayag, kundi ikaw, O Diyos, ang karunungan mo, Lord God, ang kaalaman mo, Panginoon, ang siyang aming matanggap sa umaga na ito. Ama, we cover this place, even our families, with the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So yung topic natin or yung theme natin for this month of July is about Born Again This Way, living out our new identity in Christ. Sa totoo lang, nagulat ako nung pagpasok ko ng church, naka-flash kasi siya. And then yung pinaka-main verse kasi natin sa pag-uusapan natin sa umaga na to is this. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Familiar. Amen. Familiar na tayo. Amen. Pero yung familiarity ba na yon nagmamaterialize ba sa ating mga buhay? So let us be excited no, dahil hihimay-himayin natin itong verse na to sa umaga na ito. Sabi doon, ang unang point natin is in Christ. If anyone is in Christ. Sabihin mo nga in Christ. Amen. Sabi dito, nabasa natin if anyone, ibig sabihin, ang sino man, okay, walang pinipili. So anyone, kung ano ka man, kung ano yung status ng buhay mo ngayon, regardless how desperate, hopeless o miserable ang buhay mo, ang bawat isa ay may pribilehiyong matamasa at maranasan ang buhay kay Kristo. Amen. Sabi sa John chapter 1 verse 12 to 13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng
karapatang maging anak ng Diyos. Hello, mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kaloob ng Diyos. Mga kapatid, nang tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, tinanggap mo din kung ano ang ginawa ni Jesus sa krus. Amen ba? Tinanggap din natin kung sino si Jesus at pinanampalatayanan din natin ang pagliligtas na ginawa niya sa krus. Amen? Dahil kay Kristo, binigyan tayo ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Sounds familiar. Tama ba? Sounds familiar. Pero, nawa, no, I know that the Holy Spirit speaking to you right now. Dahil kay Kristo, kaya tayo nagkaroon ng bagong buhay. Alam niyo po ba, being born again is possible and available to everyone sa mga taong mananampalataya kay Jesus. Amen? Taas sa mga born again. Amen. Mga born again. Mga born again. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Alam niyo po ba that we have been born again through the Word of God, isang salita ng Diyos na what? Na buhay at walang kamatayan. We have been born again through the Word of God which lives and abides forever. And sabi sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Alam niyo po, the moment nang tanggapin natin ang kaligtasang kaloob sa atin ng Diyos, ito ang ginawa ni Holy Spirit sa atin. Una, wash us. Amen. Na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas mo, the Holy Spirit works in you at ang una niyang ginawa, He washed you. Remove the old you. Amen. And pangalawa, the Holy Spirit works in us by what? Regenerated us. Ibig sabihin, give us a new birth. Sabihin mo nga, new birth. Grabe, parang post-encounter lang, ano? Okay, new birth. And pangatlo, renewed us, gave us new life. Kaya sabi mo sa katabi mo, ibang nilalang ka na. Huwag mo nang suotin yung monster. Yung mas ng halimaw. Okay? Hindi na ikaw yan. Sabi dito, ibig sabihin, hindi nag-work si Holy Spirit sa'yo, no. Diba? Nang tanggapin natin si Jesus, the Holy Spirit works in us. Una, wash us, regenerated us, and pangatlo, renewed us. Because of God, you are in Christ Jesus. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, but of Him, you are in Christ Jesus. Dahil sa Diyos, kaya ang buhay mo ay na kay Kristo na. Amen? Who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Masyado siyang malalim. So sabi sa NLT, okay, basahin natin tong version na to. Ayan, sabi dito, God alone made it possible for you to be in Christ Jesus. Anong sabi? Asa na siya? Diba sabi doon sa NLT, God alone made it possible for you to be in Christ Jesus. Kaya naging posible dahil sa Ama. Kaya ka na kay Kristo. Amen? For our benefit, God made Christ to be wisdom itself. He is the one who made us acceptable to God. Hindi ka karapat-dapat, talagang alam natin yun na hindi tayo karapat-dapat. Amen? Parang ako nag-ano dito, ano yung tongue twister? Yung ganun. Amen? Hindi tayo karapat-dapat, pero God is the one who made us acceptable. Christ is the one who made us acceptable to God. Dahil kay Kristo, kaya naging katanggap-tanggap ka. Amen? He made us pure and holy. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am made pure and holy.
And He gave Himself to purchase our freedom dahil sa ating Panginoong Jesus. Makikita natin na ang verse na to ay full of divine initiative. Diba? Makikita natin sa verse na to, it is a God-divine action. God did it all. Ginawa lahat yon ng ating Diyos. Amen? Sabi dito, nagkaroon tayo ng buhay kay Kristo. Una, God made Christ as our wisdom. Sino dito yung nagpipray na, Lord, I want wisdom? Diba, Lord, in every decision I make, Lord, I want and ask for your wisdom. And sabi sa verse, Christ is our wisdom. E nasan ba si Kristo? Diba, nasa buhay mo. Amen? Nireveal sa atin ang kaalaman patungkol sa pagliligtas na plinano na noong una pa lang ng Diyos. Dahil sa ating Panginoong Jesus, kaya nakita natin, nalaman natin yung nature ng Diyos dahil kay Kristo. Amen, na ang Diyos ay mapagmahal, na ang Diyos ay walang kinikilingan. Serbisyong totoo lang ko. Diba? Ang Diyos natin ay omnipresent, omniscient, at inireveal yun sa buhay ni Kristo. Amen? Ikaw ay matuwid sa mata ng Diyos dahil kay Kristo. Christ is our righteousness. Kaya nga yung name natin, di ba, ng church, the Lord, our righteousness. Kaya napakahirap, di ba, sa church na to na mamuhay kasi ang pangalan ng church natin, the Lord, our righteousness. Grabe. Pero nagiging matuwid lang tayo dahil sa ating Panginoong Jesus. Ano ba yung position natin bilang mga anak? Our right standing before God is Christ our righteousness. Amen? Christ is our sanctification. In Christ, we have been set apart as God's own. In Christ, we have set apart as God's holy ones. Amen? Andyan pa po ba kayo? Dahil kay Kristo, tayo kanyang nilinis at pinaging banal. Sabi mo sa katabi mo, pinaging banal ka ng Diyos. Christ is our redemption. In Christ, you have been redeemed. Amen. Hindi natin ito pinagtrabahuan. Hindi dahil sa gawa mo. Hindi dahil masipag ka sa ministry. Hindi dahil sa napakagalang mo, napakarespetado mong tao. No. God did it all. Ginawa ito lahat ng Diyos. Amen. Sa kabila na natatamas at natatanggap natin dahil kay Kristo, gusto mong magmalaki? Gusto mong magmalaki? Ito ang ipagmalaki natin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31, kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ng kanyang ipagmalaki. Amen. Your testimony, pagmalaki mo. Kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kung magmamalaki ka rin lang naman, ipagmayabang mo ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Huwag mong itago. Amen. Huwag mong itago. Huwag mong ilagay sa baul yung ginawa ng Lord sa buhay mo. May mga bagay na na-overlook mo lang. Pero even the small things, may ginagawa ang Lord sa buhay mo, ipagkalat mo. Amen? Huwag mong ipagkalat yung narinig mo sa katabi mo. Di ba? Kung may narinig ka, confront her. Kung ayaw makinig, mag-ask, di ba? Sa mga kapatid, sa mga elders. Amen. Pangalawa, sabi dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sabihin mo nga, new creation. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your Holy Spirit, soul and body
body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Alam natin nung nakaraan po, no, 'di ba, tinapik ni Papu, ni Pastor Vlad, that we are a tri-part being. Dinubuo tayo ng body, soul, and spirit. Okay? The reality is, ang spirit ang unang na-born again sa atin. Tayo'y bagong nilalang na kay Kristo, pero ang ating soul, na nakapaloob doon ng ating emosyon, ang ating will, at ang ating mental capabilities, is not yet renewed. Kaya ang ating soul, ang ating isipan, ay kailangan dumaan sa proseso by being renewed to the Word of God. Kaya, di ba, lagi nating sinasabi yung unang mga topic natin nung nakaraan, dig deeper sa salita ng Diyos. Why? Kasi yung ating isipan ay kailangan dumaan sa proseso ng pagbabago by what? By being renewed by the Word of God. Amen? Hindi natin kaya na baguhin yung ating isipan, but can be possible by the Word of God. Amen? Kaya ang ating soul, okay, kailangan dumaan sa proseso, and ang ating body, our flesh, ay kailangan naman under control. We need to live in the Spirit. Amen. Kailangan natin ang prayer, ang Word of God, ang fellowship, at ang pag-share ng gospel ng Diyos. Akala mo walang nangyayari sa soul and body mo, pero as you consistently living in the life in the Spirit, as you grow in knowledge, as you grow in the grace, you are renewed day by day. Amen? Sa tulong at biyaya ng Diyos. You are new creation, but you need to keep your mind and body in subjection to the Spirit. Kaya nga, di ba, sabi doon ng ating isipan, dapat captivate, ipa-capture mo, ipa-subject mo to captivate, di ba? By what? Kay Kristo. Amen? Sabi sa Efeso chapter 4, verse 17 to 32, sa pangalan ng Panginoon, sabay-sabay natin itong basahin. Okay, everybody, sa pangalan, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Grabe no, yung message pa lang ng Efeso, 'di ba? Sa anong next? Sabi doon, huwag kayong gumamit. Ayan, sabi doon sa verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. And verse 30, at huwag ninyong saktan ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. And verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Amen. Huwag na kayong mambubulyaw. Itong pambubulyaw na to, hindi po to bulyaw Okay, normal lang po ito na boses ko. Okay, manlalait
at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Yun pa lang, wala ka nang dapat i-explain. Sapat na yon. Naintindihan ng lahat. Amen. Tanggalin na yan. Amen. Lalabas tayo sa kwadradong ito, sa silid na ito. Okay? Iiwan natin yan. Amen? Amen. At susutin mo na ang bagong pagkatao na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen? May babala si Apostol Pablo sa mga taga-Efesus na kahit sa panahon natin ngayon ay binabalalaan pa rin tayo. Amen? Na tayo ay mga bagong nilalang na. Amen? So hubarin na ang dating pagkatao, ang karnal na pag-iisip, ang pag-uugali at pananalita, palabasin yung transformation na ginawa ng Diyos sa spirito mo. Amen. From inside out, mula sa na-born again na spirit, ilabas mo. Okay? Sa iyong kaluluwa at sa iyong katawan. Hindi ka nga nahiya na maging bastos, di ba? Nang wala ka sa church. Why not this time? Isurrender natin sa Panginoon yun at isuot mo na yung dating pagkatao na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen ba? Amen. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. The Greek word of new is kainos. Okay, referring to something new in quality, essence, nature, and character. And the Greek word kainos ay ginamit po sa verse natin kanina na new creation. Ibig sabihin po, yung dating tayo or the old man ay nagsimula sa time ni Adan. And it was a sinful nature. Okay? But the new man begins in Jesus, the nature of God. So meaning, if anyone is in Christ, he is a new creation. He is a new man in the image of God. Amen? So pangatlo, ang point natin is new creation in the image of God. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 24, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Sabi sa NLT version, you must display a new nature because you are a new person. Amen. Created in God's likeness, righteous, holy, and true. Grabe yung pagkakalikha sa atin ng Lord. Amen. Grabe yung image. Sabi doon, we are righteous, holy, and true. Kaya wag ka nang, wag ka nang mag-doubt, or parang magambala pa na bakit ang bigat-bigat ng pinagdadaanan ko ngayon kasi nasa Teloar ka. Kasi yung pangalan ng church nyo, the Lord our righteousness. Pakinisan. Pabanalan. Pero nawa na yung pagiging banal natin, yung pagiging on fire, hindi nakakapaso. Yung talaga dinidikdik mo, makasalanan ka, lumabas ka dito. May ganon, no. Okay? Nawa yung righteousness, yung holiness, yun yung mag-unite sa atin. Amen? Napatuloy nating sambahin, purihin ng Lord sa kabanalan, sa katotohanan. Amen? The Word of God says that God made man in His own image. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 21. Alam nyo, ay 27. Okay? God breathed into you His own life. Hiningahan ka. Pag yung katabi mo hiningahan ka, mamamatay ka. Lalo na yung ko, minsan, para sabi niya, pag kumakanta ako, katabi ko yung si Junay. Sabi niya, di ka pa ba kumakain kanina? Kaya minsan hindi, wala akong pakialam, mag-worship pa din ako kahit parang punong-puno ng gas yung ko. Pero alam niyo po ba, God breathed into you His own life. At yun yung plano ng Diyos na magkaroon ng lahi, okay, or ng salin lahi ng mga taong kawangis niya. Pero nang pumasok ang kasalanan, nasira ito. Amen? But thank be to Jesus Christ nang dahil sa Kanya nagkaroon ng restoration at naayos muli ang nasirang relasyon ng tao
at ng Diyos. Pangatlo, all things have passed away. Okay? All things about the old life that we had in Adam have been released off from us. So all things have no more right over us. Sabihin mo nga, all things have no more right over me. Gusto ng kaaway na makonvince kanyang balikan ang dati mong pagkatao. Na hindi ka pa totaling malaya. Or tempting you again na balikan mo muli yung dati mong pamumuhay kasi di ba masarap, may kapahingahan. Kung ano yung ginawa ni Satan noong unang panahon, di ba dun sa Genesis, ganun pa din yung tactics ng kaaway ngayon. Binalutan lang ng magandang wrapper, ng kumikinang na wrapper. Pero once na na-receive mo na yon, binuksan mo, magugulat ka, nasa distraction ka na. Disaster na. So, every time na dumarating yung pagkakataon na yon, rebuke Satan's lie. Amen? Ang anumang lumang pagkatao ay wala ng kapangyarihan pa sa buhay mo. In Jesus' name. The old thing has no power over your body, over your soul, and over your spirit. Amen? The old man, a sinful nature na tayo noon, ay tinapos at binayaran na ni Jesus. So that we are not slaves to sin anymore. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am not slave of sin anymore. Do not limit your life dahil sa kung ano man yung nakaraan mo. Huwag kang magpalimita sa sinasabi ng kaaway sa'yo. There is life of God in your spirit. Amen? The power of God is in you. Hayaan mong pagharian ka muli ng Diyos. Even in your body, even in your soul, not only in your spirit. Amen? Allow what God has put you in your spirit para i-dominate yung body, yung mind, at yung emotion. Amen? Lastly, all things are new from God. So the old has gone. Amen? Wala na ang dating pagkatao. So darating tayo sa point na all things are new from God. Sabi doon, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. And sabi sa verse 18, now all things are of God who has reconciled us to Himself through Jesus Christ. I ask na, Lord, bigyan mo ako ng boses na buong-buo. Kahit na gamitin ko to, hindi siya nauubos. Amen. And has given us the ministry of reconciliation. Gusto ko lang i-testify. Nung nawala po kasi ako sa church, almost 6 years ata, sabi ko, Lord, saan ko kaya isisingit yung testimony na yon? Pero dahil nauubos yung boses ko, maybe ito na yung time na magte-testify ako. Bumalik ako sa Lord and then ang unang ministry na sinaba ko is yung encounter. So, nilagay nila ako sa mask. Ano po yun? Basta yung mask. Noong time na yun, hindi ako confident. Kasi meron akong bukol sa aking leeg. So, kung mababalikan yung picture na yon, meron akong face mask, tapos nilalagay ko siya sa ilalim. Hindi ko siya ginagamit sa bibig ko, kundi sa ilalim. Tapos sabi ko kay Papa, alam mo pa, nung nawala ako sa church, lumalaki siya. As in, lumalaki siya. Parang nakikita ko, nagiging visible siya. Pero as time goes by, nung time na bumalik ako sa Panginoon, ginawa ko yung nararapat. Alam mo yun, yung ibinigay ko uli yung buhay ko sa Panginoon. Kasi yun yung nawala sa akin eh. Yung pagsiserve sa Kanya. Yun yung tinakasan ko noon. Talagang inalis ko yung mga notes namin dati nung mentoring, tinapon ko na kasi feeling ko hindi na ako babalik pa, hindi na ako magpapagamit pa sa Lord. Parang ganun ko na nakikita yung sarili ko. Pero binago ako ng Diyos, binago niya yung kaisipan ko in just one click. Alam mo, posible pala yun na in just one click, sa isang touch lang ng Lord, babalik uli. Alam mo yung magiging bago yung kaisipan mo, bago yung puso mo, na dati hindi ka naman ganito, pero nagugulat ka, iba na yung nananalaytay sa buhay mo. And as time goes by, nagulat ako, sabi ko, pag nag-skincare ako, lumiliit siya.
hindi na siya yung katulad ng dati na bukol, kundi parang flat na siya. And lagi ko dinideclare every time na napapansin ko na, Lord, lumalaki to, I apply the blood of Jesus. Laging I apply the blood of Jesus in Jesus' name. Lumiit ka, bukol, kung ano ka man, lumiit ka sa pangalan ni Jesus. Gusto kong gamitin yung pangalan ni Jesus kasi alam ko na may kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So kung ano man yung karamdaman na pinagdadaanan mo ngayon, na diniagnose ka na ng doktor na ganito yung sakit mo, by the name of Jesus, out. Amen. Walang disease na malubha sa Diyos. Amen. Amen. So balik tayo. Dahil kay Kristo, ang lahat ay naging bago at ang lahat ay sa Diyos. Amen ba? Lahat ng patungkol sa bagong pagkatao na nangyari sa atin ay galing sa Diyos. You are new creation, hindi ka nilikhang hybrid. Amen. Walang hybrid dito. Amen. Walang 50% Adamic nature, okay? Or sinful nature. At 50% naman new nature, wala. Walang ganong nilikha ang Diyos. Amen. Sabi dito, all things are new. Okay? All things are from God. The new creation has all things new. Ito mga bagong nilalang. Mga bagong nilalang. Sabi doon, all things are new. Sa mga bagong nilalang ng Diyos. Amen. This new creation that we became has a new identity. Sabi ni Paul, okay, sa book of Ephesians, we were dead once, but in Christ, we are alive. Amen? Ang new identity mo, dati ikaw ay alien, tayo ay strangers, but now in Christ, we are citizens and members of God's family. Amen? Dati, we were once in the darkness, or we were darkness, but now in Christ, we are the light in the Lord. Amen? Our human spirit, which has now become a new creation, needs to continually increase in the knowledge of its Creator. So, anong dapat nating gawin? Amen? Para tayo'y patuloy na mamuhay sa bagong nilalang na ginawa sa atin ng Diyos. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Sabi doon, let us grow in the grace. Gaya nga nung topic ko nung midweek, di ba sabi doon, sabi sa atin ng Lord na ang grace, wag natin siyang gamitin as a license para tayo patuloy na magkasala. Let us grow in grace to live holy, blameless, and acceptable to the Lord. Amen? Let us grow in knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yung nalalaman mo ngayon, hindi pa yan sapat. Kaya nga diba ang pinaka-team natin for this year, deeper. Meaning deeper, mas laliman pa natin ang pagkakakilanlan natin sa ating Panginoong Jesus. Akala mo nasa high peak ka na ng pagkakakilala mo kay Christ? No. Meron at meron ka pang malalaman patungkol kay Kristo. And the more na tayo natututo sa ating Panginoong Jesus, mas lalo tayong lumalago. Amen? And magte-testify po uli ako. Nung birthday ko, ayan. Sige, total transparent naman tayo dito, di ba? Total transparent. Okay, transparent naman tayo. So this is the time that the Lord has made. Sige, you listen and you don't judge. Okay. So nung birthday ko, bago pala yung birthday ko, or parang during, basta yun na yun. Nagkaroon ako ng talk sa Lord, ng conversation sa Lord, na Lord, you know my heart. And you know how I love yung mga taong inilalapit mo sa akin. And then, nung time parang nung nagkaroon kami ng conversation na Lord na ngayon, nung ganun, habang lumilipas yung araw,
sinasabi ng Lord sa akin, ay bago pala nung birthday ko, sinabi na ng Lord sa akin na dalhin mo ang mga taong yan sa akin. Dalhin mo ang mga taong yan kay Kristo. Yan. So kasi ako, dahil sobrang lovable, kala mo talaga lovable Okay, dahil sa sobrang, alam mo yung kapag pinangalaga sa akin yung tao, grabe ko sila i-hold. As in talagang, hanggat kaya kong ibigay, magbibigay ako sa kanila. Basta ganun yung heart ko sa mga taong inilalapit sa akin ng Lord. And one time, nung birthday ko, nandun yung expectation ko na Lord, parang kasi diba, ginagawa mo siya, parang nag-expect ka. Ayan, as part na akala ko malinaw sa akin, kaya ko ginagawa yun dahil yun yung kagalakan ko. Na kaya ko minamahal yung mga taong ito, nag-exert ng effort, naglalabas ng pera, naglalaan ng oras sa kanila, is dahil purely yun yung kaligayahan ko. Yun yung ministry na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. But merong hint in my heart na nag-expect pala ako. Nababalik sa akin yung love na inilalabas ko. And nung time ng birthday ko, nag-asa ko ng prayer, nag-pray ako sa Lord. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng bagong buhay. And dumating sa conversation namin ng Lord na, sabi ko, Lord, hindi bumalik sa akin. Parang feeling ko nauubos ako. Feeling ko hindi bumabalik yung love na binibigay ko sa mga taong ipinangalaga mo sa akin. And may time pa nga doon na nagrant ako na, Lord, nawala nga sila. Parang nagkakaroon sila ng problema. And time na yon talagang, I cried sa Lord. May mga tao na ako na ina-expect na babalik sila as I give effort, as I give ng time sa kanila. Pero, binasag ako ng Panginoon sa ganong kaisipan. Ano ba ang sabi ng Lord? Love one another as I have loved you. Noong time na yun, nagpe-pray ako, Panginoon, gusto ko maging katulad mo. A Christ-like. And then noong time na, sa portion na yun na umiibig ka na, paano ba magmahal si Jesus? He loves us unconditionally. Walang hinihinging kapalit. Walang hinihinging kapalit. Walang hinihinging dahilan. Walang rason. Basta siya ay umiibig sa bawat isa sa atin. And yun yung nag-strike sa heart ko. Sabi ko, Lord, oo nga no, ganito ka pala magmahal. Kaya nung time na dumaan ako sa ganong kaisipan or ganong damdamin na, Lord, salamat kasi sapat yung salita mo na hindi pala ako ganon dapat magmahal. Na dapat pala magmamahal ako without expecting in return. Magmamahal ako purely, genuinely. Alam nyo, sinare ko yun kay Junay. Sabi ko, Bet, ngayon ko lang na-realize na ang love pala ng Lord unconditional. Na dapat magmahal din pala tayo unconditionally. Tapos sabi sa akin ni Junay, di ba dapat alam mo na yun? And nag-process sa akin na yung mga nalalaman natin, alam mo sa totoo lang, marami ka nang natutunan. Marami ka nang nalalaman sa ating Diyos. Sa devotion mo pa lang, sa pagbabasa mo pa lang ng salita ng Lord, sa mga conference pa lang na inaatenan mo, marami ka nang natutunan at nalalaman. This time, ang gusto ng Lord, mag-materialize yun sa buhay mo. Lakaran mo yung salita na na-receive mo sa ating Diyos. Lakaran mo yung salita na yun. Amen. Hindi lang siya basta pumasok sa tenga mo, pinagpala ka, na on fire ka, and after a week, babalik ka uli sa dati mong pamumuhay, sa dating kaisipan, na which is ang sinasabi ng Diyos sa atin, we are a new creation. We are created in the image of God. We are created holy, blameless, and true. Lakaran mo yung knowledge na yun. Inaanyayahan ko po kayong tumayo. This time, maging transparent ka sa ating Diyos. Huwag mong isipin yung katabi mo or anumang kaisipan pa yan. Do not entertain that kind of suggestion ng kaaway in Jesus' name. Alam mo, gusto ng kaaway
na mapaniwala kasi kasinungalingan, na isa kang alipin ng kasalanan, na kahit anong gawin mo, hindi ka na makakalaya. Gusto kang paniwalain ng kaaway na hindi ka karapat-dapat pang bumalik at maglingkod sa Diyos. Natalunan ka, napalpak ka, na wala ng pag-asa ang buhay mo. Pero sa umaga na ito, nais ipaalam at ipakita ng Diyos na ang identity mo ay hindi nakabase sa nakaraan mo, sa pagkakamali mo, na ang identity mo ay hindi nakabase sa pagbagsak mo at sa sinasabi ng ibang tao sa'yo. Your identity is found, grounded, and rooted in Christ Jesus, our Lord. No, kapatid, talk to God right now. Hallelujah. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Praying that may our God restore the joy of your salvation. Muling bumalik ang sigla, gaya noong una mong nakilala, tinanggap si Jesus sa buhay mo. Asking God for the pure joy in your heart, the genuine love. Magmamahal ka ngayon ng walang bahid na anumang pansariling interest. Magmamahal ka muli ngayon ng walang anumang pansariling motibo. Magmamahal kang muli bilang bagong nilalang dahil you can contain yung katotohanang natanggap mo at ang pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa'yo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, yes. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Kapatid, let us declare this song. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Kapatid, who you are in Christ,
is who you really are. Being in Christ defines your identity. At ang identity mo lang ay walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. The reason God put you in Christ so that Christ can be fully revealed in you. In Jesus' name. Hallelujah. Father God, we thank you, Holy Spirit, sa banayad mong pagkilos, sa ginawa mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father in heaven, for renewing our mind, hallelujah, by your word, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Lord, for this heart that you created in us, a clean heart and a contrite spirit. Thank you, Father in heaven, for the joy of salvation na inirestore mo na sa bawat bagong nilalang na naririto, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lalakad ka at lalabas ka sa silid na ito na dala-dala ang bagong pagkatao mo kay Kristo. You are no longer slave of sin. The sin has no power over you in the name of Jesus. You are a new creation. Hallelujah. You are righteous. You are true. You are holy. Dahil nakaangkla ang buhay mo kay Kristo. Father God, maraming salamat. May you bless your word, Lord. Pag-apawin mo, Lord God, ang kagalakan sa aming mga puso. And Lord God, this time we will commit ourselves again, Panginoon. We will commit our life to you, Father in heaven. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain ang presensya mo, ang pangalan mo, itinataas ka namin, aming Panginoong Jesus. Sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name I pray. Ang bago nila lang ay magsabi ng